Itinulak ni Light si Nax, kaya napaupo ito sa kama. Napangisi siya kasi parang nasa pelikula silang dalawa. Wala nang sinayang na sandali si Nax, kundi agad na tinanggal ang sariling suot. Napatingin si Light sa gitna ng hita ni Nax. Napalunok siya ng sunod-sunod dahil mas handang-handa na ito at nakatingala na sa langit. Nasanay na siya na makita ito, pero nagugulat pa rin siya sa kung paano ito mag-expand. Dumating na rin sa punto na ina-underestimate niya ang sarili kung kaya niya. Ngunit nakakagulat, kayang-kaya niya. Umupo si Light sa lap ni Nax paharap. Sinakto niya na maipasok at nagawa niya yun ng walang kahirap-hirap. Sabay silang napaungol ng mahaba at napatiring ang mga mata ng mapuno si Light. Damang-daman nila ang laman ng isa't isa. Si Light Alcantara ay hindi sanay sa tahimik na mundo. Like, hindi siya nabuhay ng kalmado. Dahil sa loob ng opisina niya sa 48th floor, sanay siya na marinig ang ingay ng keyboard, mga tawag mula sa board, at paulit-ulit na pagbukas-sara ng salamin na pinto. Sanay siya na may sumusunod sa kanya sa bawat utos, kahit simple at maliit, sa madaling salita. Sanay siya na kontrolin ang mundong ginagalawan. Pero hindi sa mga oras na to. Dito ang tunog lang ng electric fan ng maingay, nakasabay ng tibok ng kanyang puso. She is 30 years old, CEO, businesswoman, successful, and single. Akala niya buo na siya, kumpleto na sa kabila ng karangyaan na tinatamasa. Pero hindi pala. May kulang pa pala. Ang kulang sa kanya ay isang bata na tatawag sa kanya ng mommy. Sa isang nakaraan, umupo siya sa kanyang swivel chair at tinitigan ng city lights. Parang mga bituin ng mga ilaw sa ibaba. Maganda, pero malayo. Katulad ng mga lalaking dumaan sa buhay niya. Lahat gustong makasamang isang Light Alcantara. Pero wala ni isa sa kanila ang pinangarap niyang maging ama ng kanyang anak. Lahat ng nakarelasyon niya ay katulad niya, mayayaman at negosyante. Kapag katulad niya, nakakasiguro siya na hindi niya kayang hawakan ng mga ito. At hindi siya pabor sa ganun. Hindi siya sanay na may kukontrol sa kanya. Marriage meant compromise, meant loss of control, meant expectations she never asked for. Pero motherhood, iba iyon. Isang bagay na gusto niya sa sarili niyang paraan. Napapitlag si Light ng kumatok sa pinto. Ang janitor niya pala. Pasensya na po ma'am, akala ko po nakaalis na kayo. Napatingin si Light sa watch niya sa pulso. 7:50 na pala ng gabi. Tuwing alas 5 siya lumalabas ng office. At sa oras na ito lang pwedeng maglinis ang janitor na assigned sa opisina niya. Okay, you can clean while I'm here. Istrikto ang sabi ng dalaga. Tahimik na naglinis ang janitor. Paminsan-minsan ay sumusulyap siya sa magandang amo na ang mga mata ay nakatuon sa harap ng computer. Siguro naramdaman nito kaya nag-angat siya ng mukha. Nahuli siya. Nagkatinginan silang dalawa. At doon pumasok ang ideya. Isang ideyang hindi ni Light kailanman inakalang gagawin niya. Kumuha siya ng folder sa drawer. May nakasulat na pangalan sa takip. Nax Reyes, janitorial staff, 35 years old, widower, one infant child. Tahimik, masipag, hindi palaimik, hindi bastos, hindi manyak, at hindi rin mukhang taong mang-abuso ng kapangyarihan. At higit sa lahat, desperado. Umuwi si Light sa bahay niya na bitbit ang folder na naglalaman ng identity ng janitor. Sa mga sumunod na araw, sa kabilang dulo ng building, binubuhos ni Nax ang laman ng mop bucket sa floor drain. Masakit ang likod niya, kulang ang tulog niya, at halos mauubos ng laman ng bulsa niya. 3 buwan pa lang si Night Princess, ang anak niyang naging dahilan ng pagkawala ng kanyang asawa. Sa isang iglap lang, naiwan silang mag-ama. Pinahid niya ang pawis sa noo at inilabas ang cellphone. Isang missed call mula sa ospital. Billing department. Hindi niya sinagot. Wala siyang isasagot. 5 buwan na siyang naghahabol ng bayarin. Gatas, gamot, check-up, utang sa kapitbahay, utang sa tindahan. At ngayon, wala na talaga.
Nax! Napalingon siya. Isang HR assistant ang nakatayo sa likod niya. Pinapatawag ka ni Miss Alcantara. Nanlamig ang sikmura niya. Bakit? May nagawa ba siyang mali? Hindi kaya paalisin siya sa trabaho? Nagalit ba ito nung nakaraang huli siyang nakatitig? O, opo, susunod na po. Kinakabahang sagot niya. Imbis na bilisan ng trabaho, mas lalo niya pang binagalan. Umaasa na mali si Miss CEO na baka hindi siya pinapatawag. Pero inabot na siya ng isang oras, walang dumating para sabihin ang inaasahan niya. Pinuno ni Nax ang dibdib bago nagdesisyon na puntahan ang amo sa opisina nito. Nitong mga nakaraang araw, palagi na itong late umuwi. Madalas 6 p.m. na, kaya siya, halos alas 8 na ng gabi nakakalabas ng gusali. Maingat niyang kinatok ang digital door ng opisina ni Light. Bumukas din naman kaagad ito at pumasok siya. Nakatayo na si Light sa mesa. Damang-dama ni Nax ang autoridad ng amo. Bata ito sa kanya, maputi at maayos ang postura. Ipinatawag niyo daw ako, ma'am? Buo at diretso ang boses na tanong ni Nax. Imbis na sagot, inutosan ni Light na umupo si Nax. Ganun pa man, sumunod ito. May idea ka ba kung bakit pinatawag kita dito? Tanong ni Light. Umiling si Nax. Namagitan ng katahimikan. Ilang sandali, kinuha ni Light ang folder at iniusog ito sa harap ni Nax. I have something to offer you. A personal offer. Dagdag ni Light. And this is legal. May kontrata at kasunduan. Napakunot ang noo ni Nax. Miss Alcantara, kung may nagawa pa akong mali, wala. Mabilis na putol niya. Sa totoo lang, kabaliktaran. Huminga ng malalim si Light. Hindi siya sanay magpaliwanag ng personal na bagay. Pero kailangan. Gusto kong magkaroon ng anak. Napatigil si Nax. Pero ayaw kong mag-asawa. Nanatiling tahimik si Nax. Hindi alam kung anong isasagot. Well, tinitingnan ko ang mga options ko. Pagpapatuloy ni Light. Sperm bank, IVF, surrogacy. Tumigil siya sandali, saka tumingin ng diretsyo kay Nax. Pero gusto ko ng natural. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan ni Nax. Ano pong ibig niyong sabihin? Diretsyo ang sagot ni Light. Gusto kitang i-hire para buntisin ako. Matagal bago nagsalita si Nax. Hindi dahil hindi niya naintindihan, kundi dahil hindi niya alam kung paano tatanggapin. Hindi po ako ganung tao. Nanginginig niyang sabi. Hindi kita binibili bilang tao. Sagot ni Light. Binabayaran kita para sa isang kasunduan. Kinuha niyang papel at ipinakita ang numero. 5 million. Nanlaki ang mata ni Nax. 5 million pesos. Mahinahon niyang sabi. May kondisyon. Walang karapatan sa bata, walang relasyon pagkatapos, legal adoption sa pangalan ko, at lahat documented. Hindi na humihinga si Nax. Pakiramdam niya, ang kaprangkahan ng amo niya ay puputol sa hininga niya. 5 milyon. Isang halagang kayang bayaran ng ospital, gamot, gatas, bahay, at ang kinabukasan ni Night Princess. Pag-isipan mo, dagdag ni Light. Hindi kita pipilitin. Tumayo siya. Kung tatanggi ka, hindi ito lalabas sa kwartong ito. Nanatiling tahimik si Nax. Nakatingin lang siya sa amo niya na nagsasalita. Halos hindi niya naririnig ang sinasabi nito dahil nakafocus siya sa mapupulang labi nito. Kung paano magbigkas ng numero, kapalit ng anak na kailangan nito. Hindi kayang unawain ng isip niya kung bakit aabot sa ganitong amo niya. Sa yaman at ganda nito, hindi niya aakalain na aabot ito sa puntong ito. Nanginginig ang kamay ni Nax na tumango sa huling sinabi ni Light. Paglabas niya pa lang sa opisina, pakiramdam niya, hindi na siya tao. Hanggang sa makauwi sa maliit na apartment niya at makarating sa ospital, bothered siya. Kahit madaling araw, bukas na bukas pa rin ang kanyang mga mata habang nakatitig sa kuna ng kanyang anak. Sa tabi niya ay si Night Princess. Nasa ospital pa rin ito. Mahina ang paghinga at may tubo sa ilong. Iniiwan niya lang ito sa ospital dahil wala itong bantay. Nakikiusap siya sa mga nurse na tingnan ng bata. Pasensya na anak.
Bulong niya. Hindi niya alam kung tama ang gagawin niya, pero alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian. Pera na ang lumalapit sa kanya, kaya nitong dugtungan ang buhay ng kanyang pinakamamahal na prinsesa. Wala naman sigurong masama kung kakagatin niyang offer ng amo. Besides, pag magkaanak silang dalawa, makakasiguro siya na hindi dadanas sa hirap ang bata dahil sa uri ng buhay ng amo. Kinabukasan, bumalik siya sa office. Ngarag pa siya dahil walang tulog. Iniisip ng mabuti ang magiging desisyon. Hindi nagulat si Light nang pumasok si Nax. Pumapayag na ako, ma'am. Halos pabulong na sabi ni Nax. Para sa anak ko. Natahimik si Light. Ningiti hindi sumungaw sa kanyang labi kahit pumabor ang desisyon ng janitor sa plano niya. Hindi siya nag-celebrate. Tumango lang siya. May isang condition pa ako, Nax. Sabi niya, gusto kong kilalanin natin ang isa't isa. Kaya, mas mabuti siguro kung habang sinusubukan nating mabuntis, titira tayo sa iisang bahay. Gusto ko sa malinis at sariwang hangin ng probensya. Tahimik, walang media, at walang distractions. Nagulat si Nax. Magkasama po? Oo. Hindi niya alam kung bakit niya iyon sinabi. Pero alam niyang doon magsisimula ang lahat. Hindi kasama sa kontrata ang katahimikan ng probensya. Iyon ang napansin ni Light nang bumaba sila ng sasakyan. Sa biyahe nila, hindi siya nakarinig ng busina na parang may namatayan sa loob ng sasakyan. Ang narinig niya ngayon ay hagis-his ng hangin sa mga dahon ng puno. Sa online nakita ni Light ang bahay na nirintahan niya. Sakto lang ito sa maliit na pamilya, isang kahoy at konkret. Ang bakod ay kawayan na may pintura na puti at pantay ang taas. Sa gilid ay may isang malaking puno ng mangga na hitik sa mga bulaklak. Ito ang buhay na never niyang naranasan at hindi niya pangangarapin. Walang modern glass walls, walang aircon, kundi electric fan lang. Pero tahimik at iyon ang kailangan niya. Dito tayo, sabi ni Light. Diretso ang boses pero may bahid ng pag-aalinlangan. Tahimik lang si Nox habang ibinababa ang bag nila sa likod ng sasakyan. Kasama nila si Night Princess. Mahimbing ang tulog sa career. May manipis na kumot na kulay pink. Mula pa kanina, hindi pa umiiyak ang bata. Parang alam nitong may pagbabago sa paligid. Ma'am, sigurado po ba kayo? Tanong ni Nox, hindi mapigilang mapatingin sa paligid. Oo. Tahimik dito. Walang makikialam sa atin. Walang makakakilala sa atin. Hindi niya idinagdag na first time niya na mawala sa radar. Walang assistant, walang meeting, at walang tawag na umistorbo sa kanya. Isa siyang CEO na ngayon ay naging ordinaryo na lang habang nakatayo sa harap ng maliit na bahay na to. Pagpasok nila ay malinis na. Siniguro ni Elite na pagdating nila ay kailangang matulugan kaagad dahil sa haba ng biyahe at may bibi na kasama tapos sakitin. Sa Manila ay siniguro ni Elite na gumaling muna ang baby at capable ito ng ibiyahe. Naghintay sila ni Nax ng ilang buwan. May 2 kwarto. Ang medyo malaki ay kay Elite at ang medyo maliit ay kay Nax at Princess. Iyong sala ay tama lang. May kusina rin na komportable nilang lutuan. Iyong kwarto na isay sa inyo ni Princess. Sa akin itong malaki. Aniya na para bang dumipinsa siya kaagad. Tumango si Nax. Ayos lang, sanay naman kami sa maliit. Pareho nilang alam na ang pagbahay-bahayan nila ay hindi normal. Walang relasyon. Hindi rin ito trabaho. Isa itong kasunduan na kailangang gampanan nila. First night na lang, pero silang hirap matulog. Si Elite, nakahiga sa kama na masyadong matigas para sa katawan niyang sanay sa mala hotel beds. Nakatingin siya sa kisame at iniisip kung ano ang ginagawa niya sa buhay. Alam niya na isa itong kabaliwan para sa iba, pero para sa kanya, itong pinakatama at pinakapraktikal. Sa kabilang kwarto, nakaupo si Nax sa gilid ng kama. Pinapadidi si Night Princess. Tahimik ang gabi, pero maingay ang iniisip niya. Nasa kabilang kwarto ang isip niya. Dahil sa 5 milyon na bayad, andito sila ngayon ng anak niya. Kahit paano napakalaking tulong ng pera. Cash na binigay sa kanya ni Elite, kaya mabilis ang naging proseso ng gamutan ng bata. At ngayon, ito na.
nagpapagaling ng baby ng husto. Kasama niyang amo na sandaling ito. Hindi niya alam kung gising pa ba. Hindi niya alam kung paano simulan ang napagkasunduan. Isipin niya pa lang kasi na hinuhubaran ng panty ang amo niya ay nanginginig na siya sa takot at kaba. Oo, takot siya sa personalidad ng amo niya. Gayunpaman, hindi niya yun ipinakita. Ayaw nito na isiping mahina siya at parang hindi lalaki. Pansamantala lang ang lahat. Isang desisyon lang naman. Pero batid niya na kahit isa lang, hindi na niya ito mababawi kailanman. Sa mga sumunod na araw sa bagong tahanan nila, alam nilang magiging routine sa araw-araw. Si Nax ay nagigising ng maaga pa lang. Siya na rin ang nagluluto dahil alam niya na hindi marunong ang amo. At kung marunong man, hindi niya ito hahayaan na magbabad sa kusina. Siya na rin ang naglilinis at naglalaba, habang si Light ay matyaga na binabantayan si Princess. Buti na lang hindi iyakin ng bata. 8 months na ito ngayon at nakakakain na ng soft food. At napansin ni Nax kung paano kagigiliwan ni Light ang anak niya. Kapag binubuhat niya ito, dahan-dahan na parang isang babasaging bagay. Bawat gilaw nito ay may takot na baka mawala ang mahal niya sa buhay. Kinakausap rin nito si Princess at kinukwentuhan para makatulog kaagad. At doon ay may kung anong kumurot sa puso ni Elite habang kasama ang mag-ama. Wala ito sa kasunduan. Habang kumakain sila ay napatanong si Elite. Nagulat pa nga si Nax. Bakit mo tinanggap ang proposal ko, Nax? Direksong tanong niya. Hindi agad sumagot si Nax. Tiningnan niya si Night Princess na natutulog sa tabi. Open space ang sala at kusina kaya kita ang kabuuan. Dahil sa kanya. Sagot niya. Wala na po akong ibang paraan. Tumango si Elite. Kung hindi dahil sa pera, tatanggapin mo ba? Ngumiti si Nax pero may lungkot sa mga mata. Hindi. Masakit iyon sa pandinig ni Elite kahit inaasahan niya kasi sa kabila ng pagiging siya, wala pa rin pala siyang halaga. Hindi kita huhusgahan. Gusto ko lang maintindihan mo. Tanggap ko na trabaho ito, ma'am. Sagot ni Nax. Pero hindi ko kayang lukuhin ang sarili ko at ikaw na rin. Hindi ko alam kung hanggang saan ang kaya kong ibigay. Natahimik si Elite. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng guilt. Natapos ang dinner nila na hindi nagkikibuan pa. Agad na dumiretso si Elite sa banyo bitbit ang tawil niya. Hindi sinasadya ni Nax na sundan ito ng tingin. Alam niyang ito na ang hudyat ng kasunduan na kailangang umpisahan na. 2 linggo na sila sa bahay na ito, pero wala pa silang nasisimulan. Palagay nga niya nagpapakiramdaman sila kung sinong unang magyaya. Napapaisip siya kung paano nila ito gagawin gayong walang seremonya, walang romantic gestures at walang lambingan. Hindi ganito na buong anak niyang si Princess. Alam niya na kahit transaksyon na lang ang namagitan sa kanila ng kanyang amo, gusto niya na mabuo ang anak nila na kahit paano may kasamang damdamin. Ang nararamdaman niya ngayon ay hindi excitement, kundi kaba. Agad niyang nilinis ang sarili at pinatulog muna si Princess bago tinungo ang kwarto ng amo. Hindi na siya kumatok pa. Pumasok na lang siya bigla. Nadatnan niya si Elite na nakatayo sa gilid ng kama. Walang make-up na kadalasan na nakikita niya sa opisina nito. Tanging ang suot lang nito ay ang manipis na puting tela. Dumako ang mga mata ni Nax sa mukha ni Elite, hindi sa katawan nito. Ma'am, kung hindi pa kayo handa, handa na ako, Nax. Putol ni Elite. Lumapit si Nax kay Elite kahit kabado siya. This time, hindi na niya matingnan sa matang amo. Hindi dahil sa pagnanasa, kundi dahil sa respeto. Tumahimik ang mundo sa pagitan nila. Si Elite ang unang gumalaw, siyang unang naghubad. At dito, mas nalantad ang katawan niya sa mga mata ni Nax. Hindi niya aakalaing si isang janitor siya magpapakababa ng ganito. Nanatili ang mga mata ni Nax sa mukha niya. Hindi niya kayang sulyapan ang katawan ng kanyang amo kahit isa itong paanyaya sa kanya. Ganun pa man, kailangan niyang gawin ang kanyang parte. Agad niyang hinalikan si Elite. Napatigil ito ng ilang segundo. Alam niya na nagulat ito sa kanyang ginawa. Hindi siya papayag na mabuo ang anak niya dahil lang sa kailangan siyang mabuo.
Aangkinin niya si Elite na may kasamang damdamin. Bumaba ang halik ni Nax mula sa mga labi ng amo hanggang sa liig nito. Nakatayo lang ito at hindi siya nito mahawakan. Ang mga palad niya ay nakakuyom. Magandang amo niya, makinis ang balat, mabango, kaya kahit wala siyang feelings dito, ramdam niya na pumitik siya. Wala yatang hindi tatayuan dito lalo na sa ganitong tagpo. Pinangko ni Nax ang amo at maingat itong inihiga sa kama. Nagkatinginan silang dalawa. Napalunok si Nax sa unang pagkakataon na tumama ang mga mata niya sa namimintog na dibdib nito at sa maputi at makinis na pagitan ng hita ni Elite. Hinubad niya ang kanyang suot sa harap ng amo na ngayon ay ito naman ang napapalunok sa kahubaran niya. Wala siyang itinira. Pareho silang exposed sa isa't isa. Kung gusto mo ng madilim, ma'am, ayos lang sa akin na patayin ng ilaw. Si Nax ang unang bumasag sa katahimikan. No, gusto ko ng maliwanag. Sagot ni Elite. Isang titig pa muli ang ginawa ni Nax sa amo bago siya maingat na pumatong rito. Sakto lang na makakaya nito ang bigat niya. Napakislot si Elite nang saktong tumama ang dulo ng kay Nax sa gitna niya. Matigas na ito na parang galing sa freezer. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan nila pareho bago sinimulan ang pag-iisang katawan. Mainit na sinakop ni Nax ang labi ni Elite na sa pagkakataong ito, tumutugon na sa halik niya. Ang palad nito ay nagsimula na ring humaplos sa likod niya na nakakadagdag ng init sa kanilang pinagsasaluhan. Pinaliguan ni Nax ng halik sa mukha ang amo, tapos dahan-dahan itong bumaba sa liig ng babae. Tumagal siya dito. Nakakalango ang amoy ng amo. Pakiramdam niya kakaadikan niya ito. Hindi niya tuloy maiwasan na hindi ito mataniman ng mga pulang marka. Hindi lang sa liig, kundi sa taas na bahagi rin ng dibdib nito. Mahigit isang taon nang hindi ito nagagawa ulit ni Nax, kaya ngayon, alam niyang nabuhay siya at ganadong-ganado kapag ganito. Sigurado siya na hindi lang isang beses ang ibibigay niya. Baka higit pa sa 3, depende sa kaya ng kanyang amo. At sa sandaling iyon, pareho nila naramdaman na hindi lang ito pisikal. May bigat na kasama at hindi rin nawala ang takot. Hindi nila ito pinag-isipan, basta nilang ginawa ang napagkasunduan na hindi na nila matatakasan. Pagkatapos ng mainit na pinagsaluhan, pareho silang natahimik, nakahiga sa kama at nakatingin sa puting kisame. Anong iniisip mo ngayon? Nagising ka na ba? Tanong ni Nax kay Light. Never akong natulog ever since, kaya alam ko ang ginagawa ko, Nax. Sagot ni Light. Bahagyang nilingon ni Nax ang amo. Nakahawak ito sa kumot na nakatabon sa katawan nito hanggang dibdib. Kung ganun, kailan ulit ang next? Bukas. Nanlaki ang mga mata ni Nax. Hindi tayo titigil mag-sex hanggat hindi pa ako nabubuntis. Ayos lang sa akin, ma'am, pero iniisip ko na baka masakit pa dahil first time mo pala ito. Hindi na nakaimik si Light, pero sa loob-loob niya, nahihiya talaga siya na malaman ni Nax na itong nakauna sa kanya. Sadyang iningatan niyang kanyang sarili sa mga naunang karelasyon. Kung hindi mo mamasamain, Nax, gusto ko pa. Okay lang ba sa'yo kung mag-demand ako? Huwag kang mag-alala. Babayaran kita sa mga rounds na extra. Umigting ang panga ni Nax na insulto siya. Oo, kailangan niya ng pera. Pero sana huwag ipamukha ng amo niya sa kanya na sa tuwing gusto niya pa ay may kabayaran na pera. Hindi nagdalawang isip na pumatong ulit si Nax sa amo. This time, walang halik, walang romansa. Kaya napanguwi ang amo niya dahil naramdaman nito ang dryness niya. Huwag mo akong insultuhin, ma'am, kung gusto mo pa. Seryosong bulong niya sa amo na may kasamang pagbabanta. Kasi, masasaktan ka kapag gawin mo pa ilat yun. Bakit ka naman may insulto? I'm just being fair to you, Nax. Mabilis na inabantihan siya ni Nax. Sunod-sunod. Ang katawan ng amo ay sumusunod sa kanya. Hindi ito lumalaban na katulad kanina. Nagpaubaya ito. Parang dito nilalabas ni Nax ang pangmamaliit nito sa kanya sa pinansyal na aspeto. Lumipas ang maraming araw, halos hindi nila ito namamalayan. Dahil kahit si Light hindi na rin namamalayan, na unti-unti ay naa-adapt na niya ang ganitong kasimpleng pamumuhay. At doon, naguluhan si Light.
Napapansin niya na hinahanap niya ang presensya ni Nax kahit andito lang naman at wala naman siyang kailangan. Naging bukas si Nax sa buhay niya. Nagkukwento ito tungkol sa nakaraan nito, kasama ang yumaong asawa. Ni minsan, hindi nainis si Light kapag ito ang paksa nila ni Nax dahil sa ganito, ay mas nakikilala ni Light ang kanyang janitor. Hindi niya tuloy maisip na mukhang tama ang lalaking na pick up niya. Naging hands-on na rin siya kay Night Princess. At gusto naman ni Nax iyon dahil gusto niya na matutong amo sa tamang pag-aalaga sa bata. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon, andyan sila ni Princess sa tabi niya. Once kasi na mabuntis ito, baka ito na rin ang uli na makita niyang amo. Malaki ang 5 milyon. Magagamit nila ito sa pagsisimula ng panibagong buhay na mag-ama. Hindi alam ni Nax kung saan sila magsisimula. Iniisip niya na umuwi sa Surigao sa lugar ng lola niya. May lupa kasi sila doon na ipinamana sa kanya ng kanyang ina. Kinagabihan, habang nagpapatuyo ng buhok si Light, ay lumabas siya ng bahay. Maliwanag ang buwan ngayon at andun rin ang mag-ama, nagpapainit sa harap ng apoy na ginawa ni Nax. Hindi ba giniginaw si Princess? Tanong ni Light. Hindi naman, sagot ni Nax. Ang mga bata gusto nilang malamig, kaya tandaan mo na kahit bukas ang aircon mo, pagpapawisan pa rin ang magiging anak mo. Nilapitan ni Light si Princess. Agad itong umiti pagkalapit niya. May kung anong kumurot sa puso niya. Habang lumalaki siya, mas lumilitaw ng ganda niya, di ba? Sambit ni Light. Oo, kamukhang kamukha niyang mama niya. Sagot ni Nax. Natahimik silang dalawa pagkatapos. At doon, sa ilalim ng buwan, unang naramdaman ni Light ang takot. Takot na baka hindi lang katawan ang ibinibigay niya. Baka pati ang puso na rin. At hindi yun kayang bayaran ng 5 milyon. Napaisip siya, hindi talaga mapapansin agad kapag may dumarating. Mas napapansin ang nawawala, parang alikabok na dumandapo sa balat hanggang sa dumating ang araw na mabigat na pala. Ganun ang nangyari kay Light. Hindi niya namalayan kung kailan nagsimula na naging normal ang umaga niya sa probinsya. Hindi na rin siya nakakapagbilang ng araw nila, ng exit plan niya. Nakakapagtaka lang kasi kahit ang pag-iyak ni Night Princess ay alam niya na kung anong eksaktong oras. Pati ang kape na hindi niya naman paborito ay nagustuhan niya na. Pati ang lalaking dapat hindi lumagpas sa kontrata ay inaasam na niya. Ma'am, kakain na po. Lumingon si Light mula sa bintana. May hawak na mangkok si Nax. May kunting bahid ng harina sa pisngi. Galing sa pandesal na sinusubukan niyang gawin sa maliit na lutuan. Okay, sandali lang. Aniya. Iniwan niya muna si Princess. Nakasanayan na niya na tuwing umaga, pinupuntahan niya ito sa silid ni Nax. Naging panata niya iyon. Umupo siya sa mesa kaharap si Nax. Simple lang ang almusal nila, ni walang plating na kinalakihan niya. Pero kung anong dahilan, masarap ang pandesal. Hindi po ba kayo nagsasawa dito, ma'am? Tanong ni Nax. Parang nag-aalangan pa. Sa alin? Sa katahimikan, sa ganitong buhay. Sandaling nag-isip si Light. Dati, akala ko ang katahimikan ay kawalan. Pero ngayon, isa pala itong pahinga. Napatingin si Nax sa kanya, hindi man direkta, pero sinusukat niya dito ang katapatan ng sinasabi. Hindi po kayo mukhang taong sanay na magpahinga, ma'am. Ngumiti si Light. Isang ngiting madalang niyang makita sa opisina. Really? Nagsasabi ako ng totoo, ma'am. Madalas po kayong mag-overtime. Kaya ako? Madalas rin overtime umuwi. Dinaan ni Nax sa tawa. Natawa na rin si Light habang umuya ng pandesal. Itong unang pagkakataon na masaya ang breakfast niya. Hindi dahil magagandang nakahain, kundi dahil bukod sa pandesal, espesyal iyong gumawa. Lumipas ang mga linggo, ganun pa rin. Nakaabang si Light sa calendar na dala pa nila para makita niya kung kailan siya mabubuntis. Isang gabi, hindi na muna siya pumasok sa kwarto niya. Naupo lang siya sa sala habang pinapatulog ni Nax ang bata. Tinabihan niya ito. Gusto mo? Tanong ni Nax sabay abot ng kanyang anak dito. Nagulat man si Light, tinuro pang kanyang sarili. Ako? Tumango si Nax. Maingat niyang tinanggap si Night Princess. Humihilik pa ang baby. Sadyang napagod ito dahil naglaro sila kanina sa ilalim ng mangga.
Hindi niya napigilan ang sarili na hagkan ng chubby at fluffy na pisngi nito. Sa sandaling iyon, may kung anong bumagsak sa loob niya. Isang mabigat pero hindi masakit. Isang responsibilidad ng hindi niya katatakutan. Hello? Bulong niya sa natutulog na baby. Ako si... Napatigil siya. Hindi niya alam kung anong ipapatawag niya sa sarili niya. Hindi pa. Ngumiti si Nax habang pinapanood siya. Mukhang sanay ka ng magkarga ng baby ha. Hindi naman. Sagot ni Light na nakangiti. Pero, alam mo, nagustuhan ko yung ganito. Yung ganitong pakiramdam, Nax. Muling may bumara sa lalamunan ni Light. Hindi niya gustong maisip, kahit iyon naman talaga ang patutunguhan. Sa mga sumunod na araw, mas naging magaan ang araw-araw nilang tatlo. Madalas may tawanan na at biruan. Isang gabi, umulan ng malakas, tumulo ang bubong sa kusina. Paano na to, Nax? Agad na tumayo si Nax at kumuha ng timba para maisahod ang ulan. Hindi man nang naayos ito ng may-ari, basta nilang pinapaupahan, kaya nahirapan silang maglagay ng timba ngayon. Mga isang oras bago tumigil ang ulan, si Light ay pumasok na rin sa kwarto. Dahil sa malamig na panahon, may naalala si Nax. Isang linggo na pala na walang nangyayari sa kanila ng amo niya. Hindi naman ito nagdemand, kaya naglakas loob siyang kumatok sa kwarto nito. May kailangan ka, Nax? Nagtatakang tanong pa ni Light. Kasalukuyan pala siyang naglalagay ng lotion, kaya mas lalong nalango si Nax sa bango nito. Tanging halik na puno ng pananabik ang naging tugon ni Nax. Nagulat man si Light, tinanggap niyang mainit na labi ng binata. Sorry kung nitong mga nakaraan ay walang may nangyayari sa atin, ma'am. Huwag mo sanang isipin na pinatatagal ko. Pinutol ni Light gamit ang labi niyang paliwanag ni Nax. Kailanman, hindi niya naisip ang mga ito. Napakagat sa labi si Nax habang pinapanood ang paghubad ni Light sa harap niya. Ganito kaporsigido ang amo na magkaroon ng anak. Itinulak ni Light si Nax, kaya napaupo ito sa kama. Napangisi siya kasi parang nasa pelikula silang dalawa. Wala nang sinayang na sandali si Nax, kundi agad na tinanggal ang sariling suot. Napatingin si Light sa gitna ng hita ni Nax. Napalunok siya ng sunod-sunod dahil mas handang-handa na ito at nakatingala na sa langit. Nasanay na siya na makita ito, pero nagugulat pa rin siya sa kung paano ito mag-expand. Dumating na rin sa punto na ina-underestimate niya ang sarili kung kaya niya. Ngunit nakakagulat, kayang-kaya niya. Umupo si Light sa lap ni Nax paharap. Sinakto niya na maipasok at nagawa niya yun ng walang kahirap-hirap. Sabay silang napaungol ng mahaba at napatirik ang mga mata nang mapuno si Light. Damang-daman nila ang laman ng isa't isa. Katulad ng mga nauna, pagkatapos nilang mag-sex, kapwa sila tahimik habang nakasandal sa headboard ng kama. Sobrang tahimik na paghinga lang nilang naririnig. Ngunit, binasag iyon ni Nax nang magtanong siya. Bakit? Ako, ma'am. Matagal bago sinagot ni Light kahit alam niya ang sagot. Dahil hindi ka mapagsamantala. Sagot niya sa wakas. Dahil nakita kong may respeto ka kahit wala kang makukuha. At dahil alam kong hindi mo ako hahawakan na parang bagay lang. Tumango si Nax. Salamat kung ganun, ma'am. Pero kung hindi dahil sa bata at sa pera, nandito pa rin po ba kayo? Masakit ang tanong, ngunit mas masakit ang sagot. Hindi ko alam. Pag-amin ni Light. Pero ngayon, nandito ako. At iyon ang mahalaga. Hubot-hubad na bumaba si Nax ng kama. Pinulot niya ang kanyang mga damit at lumabas, bitbit ang mga iyon. Naninikip ang dibdib ni Light habang sinusundan niya ng tingin ang kanyang janitor. Sa pisikal na aspeto, hindi mapagkakamalang janitor ito. Isa ito sa totoo kung bakit napili ni Light na ito ang magbunti sa kanya ay dahil sa magandang tindig ng itsura nito. Hindi naman siya ganun katanga na basta nalang kukuha ng pangit para lang buntisin siya. She deserves a man like Knox, kahit sa kama lang. Nakatulog si Light na may ngiti sa mga labi. Maganda ang mood niya dahil nag-sex na naman sila ni Knox. Napapansin niya kasi na kapag hindi sila nagsisex ay mainit ang ulo niya. At ito na, dumating ang araw na pinakahihintay nila. Nakatitig si Light sa maliit na stick.
Nanginginig ang kanyang kamay. Tinawag niya si Nax. Lumapit si Nax na bitbit si Princess sa CR. Ipinakita ni Light ang resulta. Nang makita niyang dalawang pulang guhit, parang huminto ang mundo niya. Buntis ka na? Tumango si Light. Hindi naman siya umiyak o ngumiti man lang. Naumid ang dila ni Nax. Congratulations, ma'am. Masaya ako para sa'yo. Sabi niya sa wakas. Sa puntong iyon, nakaramdam ng kirot si Light. Hindi niya lang alam kung bakit nakukulangan siya sa sinabi ni Nax. May gusto siyang marinig ng higit pa. Nauna nang pumasok si Nax at Princess sa kwarto nila. Si Light naman ay titig na titig pa rin sa pregnancy test. Hindi siya makapaniwala na nagbunga ng pinaghirapan niya. Pumasok siya sa kwarto niya at nahiga. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Hello baby, I'm your mommy. Bulong niya. Mahal na mahal kita ngayon pa lang. At sa unang pagkakataon sa buhay niya, hindi niya kinatatakutan ang salitang iyon. Pero sa kabilang kwarto, gising si Nax. Iniisip niya kung paano siya unti-unting nahuhulog sa isang sitwasyong hindi niya nakontrolado. Isang babaeng hindi kanya, isang batang hindi niya maaaring angkinin, isang pusong wala sa kontrata, at pareho nilang alam, hindi na ito basta kasunduan lang. Pagkatapos malaman ni Light na buntis siya, nagbago ang lahat kahit wala naman silang sinasabi sa isa't isa. Mas naging maingat si Nax. Bumalik ang pagiging tahimik niya. Sigurong pinakamalaking nagbago ay iyong malaking distansya na ginawa niya. At iyon ang unang napansin ni Light. Nung hindi pa siya buntis, inaalok siya ni Nax na buhatin si Princess. Pero ngayon hindi na. Kahit may ginagawa ito, mas iiwan ang ginagawa at puntahan ng anak na umiiyak kaysa makisuyo sa kanya. Dahil doon, palihim na nagdurugo ang puso ni Light. Sobrang sakit pala ng ganun, iyong nakatikim ka, tapos isang iglap lang binawi sa'yo. Sa mga araw na nagdaan, tumataas na rin ang pader sa pagitan nilang dalawa. Mataas at malamig, at hindi iyon nagustuhan ni Light. Kaya nang hindi na siya makatiis, kinumpronta niya na si Nax. Kinorner niya ito sa pinto ng CR pagkatapos nitong maligo. May maliit na towel ito sa bewang at bukod doon, wala nang makita sa kanya. Bakit parang iniiwasan mo na ako, Nax? Walang paligoy-ligoy na tanong ni Light. Napaawang ang labi ni Nax. Hindi naman, ma'am. Aniya. Don't lie. Hindi ka marunong, Nax. Buntis ka na, ma'am. Malinaw sa kontrata na once na mabuntis ka, dapat layuan na kita. Dapat nga wala na kami rito ngayon eh. Kinuyumos ang dibdib ni Light. Bakit nagbibis ka sa kontrata, Nax? Bakit kung kontrata, bakit ikaw ang mas nahihirapan sa ating dalawa? Napasinghap si Nax. Ma'am, ito ang tama. Ayaw kong magkaroon ng penalty. Sinusunod ko lang ang nasa kontrata mo. Sana huwag nating gawing komplikado pa. Iyon ang gusto mo talaga? Ni halos hindi ko na mahawakan ng anak mo? Pati yun ay ipinagdadamot mo? Anong klaseng ama ka? Hindi sa ganun, ma'am. Hindi sa ganun? Ikaw ang may komplikasyon, Nax, at hindi ang sitwasyon natin. Padabog na nilayasan ni Light si Nax. Tumulo ang luhay niya habang pumasok sa kwarto niya. Naiinis kasi siya sa lalaki. Simpleng bagay lang naman, pero ginagawang malaking komplikado. Kinahaponan, dumating ang may-ari ng bahay para kumuha ng renta, si Linda. May dala pa itong prutas para sa kanila. Isang tingin pa lang ni Light dito, mukhang tsismosa na. Masyadong mausisa. Kayo pala ang lumipat dito? Ang ganda mo pala. Puri nito kay Light. Salamat ha. Maikling sagot ni Light. Oh, asawa mo? Nginuso nito si Nax. Oo, asawa niya ako. Si Nax ang sumagot na ikinamula ng pisngi ni Light. Buti naman. Akala ko kasi wala kang asawa, Light. Kunti na lang at itutulak na ni Light ang kaharap sa katabilan ng bibig nito. Pagkatapos ng mahabang oras, lumayas ng bisita nila. Bakit mo sinabi na mag-asawa tayo, Nax? Tanong ni Light. Ano bang gusto mong sabihin ko? Housemate tayo dito? Napaawang ang labi ni Light, hindi dahil sa malamig na sagot nito, kundi sa unang pagkakataon, ay tinawag siya nito sa pangalan niya at hindi na ma'am. You call me Light? Not ma'am? Bakit? Ayaw mo ba?
Sa tingin mo mawawala ang respeto ko sa'yo kung tinawag kita sa pangalan mo? Hindi ganun ang iniisip ko, Nax. Napapailing na depensa ni Light. Mula nang nabuntis ka, lahat ng ginagawa ko mali na. Masisisi mo ba ako kung yun naman ang pinaparamdam mo sa akin? Sino bang unang nanlamig sa ating dalawa? Ikaw naman, di ba? Ayaw ni Nax ng gulo. Ayaw niyang makarinig ng away. Kaya hindi na siya sumagot. Kinuha niya si Princess at lumabas sila. Umupo sila sa ilalim ng mangga. Baka sakaling makahinga siya ng maluwag. Napapadalas na kasing away nila ng amo niya kahit sa mga simpleng bagay lang. Ano kayang gagawin natin, anak? Naalis na ba tayo? Tanong ni Nak sa walang muwang na anak niya. Si Princess ay ipinagbuntis ng yumaong asawa niya. Hindi naman mainitin ng ulo. Si Light kasi ay bumalik ang totoong ugali na nakikita niya sa opisina noon. Kung sa bagay, mabait talaga ang yumaong asawa. Samantala itong amo niya, maldita naman talaga kahit noon pa. Sa kabilang banda, hindi niya kayang iwan ng mag-isa dito, lalo na't buntis sa anak nila. Habang lumalaki ang tiyan ni Light, mas nagiging malinaw ang isang bagay, hindi na lang ito tungkol sa batang dinadala niya. Gabi-gabi, pinapanood niya si Nax na pinapatulog si Princess, kung paano niya haplusin ang buhok ng bata, kung paano niya kausapin na parang naiintindihan siya, at unti-unting pumapasok sa isip ni Light ang isang kaisipan na kinakatakutan niya. Gusto niya ito. Gusto niya ang mga ito hindi lang bilang kontrata, kundi bilang pamilya. Isang gabi, inatake ng lagnat si Princess. Kitang-kita niya ang takot ni Nax. Nagpresenta na sumama si Light sa ospital. Ma'am, huwag na. Baka mapano ka pa. Malaki ng tiyan mo. Wala akong pakialam, Nax. Sasama pa rin ako. Matigas na sabi niya. Walang nagawa si Nax kundi isama ang amo. Hawak ni Light ang maliit na kamay ng bata habang nanginginig si Nax sa tabi. Hindi ka na mag-iisa mula ngayon. Bulong ni Light. Hindi niya alam kung kanino niya sinasabi. Sa bata ba? O kay Nax? Nag-stay sila ng 2 araw sa ospital bago pinayagan na makauwi sa bahay nila. Sa hindi inaasahang gabi, kumatok si Nax sa pinto ni Light. Nagulat man ang amo, pinagbuksan niya ito. Umupo sila sa kama. Light, may sasabihin ako sa'yo. Tumigil ang mundo sa pagitan nilang dalawa. Nax, alam kong may sasabihin ka, pero natatakot ako. Kaya please, huwag muna. Pakiusap ni Light. Natatakot siya na baka magpaalam na si Nax na aalis na sila dahil buntis na siya. Hindi na nakapagpigil si Nax. Iba sana ang sasabihin niya sa gagawin ngayon. Kaya lang, huwag daw muna. At sobrang na-miss na niya ang amo. 2 buwan na ang tiyan nito. At 2 buwan na rin nang walang may nangyayari sa kanila sa kama. Hinalikan ni Nax si Light ng mariin. Napasinghap ang amo niya, pero katulad niya, mukhang sabik rin ito. Namiss kita, Light. Bulong niya rito. Ako rin, Nax. Namiss kita ng sobra-sobra. Nagmamadali sila na hinubad ang kanilang mga damit at basta nalang itinapon sa sahig. Nasa isip na ni Nax na dapat sobrang ingat lang. Pero sa ngayon, hindi niya talaga mapigilan. Hindi dapat siya ginugutom dahil hindi niya makontrol ang sarili. Ang ingay-ingay nilang dalawa sa kwarto. Buti na lang talaga at nasa malayong lugar sila. Kaya magsisigaw man sila sa sarap ay ayos lang. Walang makakarinig. Akala ko hindi na natin uulitin to. Wika ni Light habang nakahilig sa dibdib ni Nax. Kapwa sila hubad at tanging kumot lang ang nakatabon sa nag-iinit pa ng mga katawan. Akala ko rin kaya ko, pero hindi ko mapipigilan na mamiss ka. Pag-amin ni Nax. Napangiti si Light sa narinig. Pakiramdam niya ay compliments iyon. Tiningala niya si Nax at ginawara naman siya nito ng matamis at masarap na halik sa labi. Sa unang pagkakataon, nakatulog silang dalawa na magkayakap sa iisang kama. Lumipas ang mga araw, tahimik at masaya ang munting bahay. Malaki na ang tiyan ni Light at hindi na ito maitatago sa maluluwag na damit. Paggising niya sa umaga, una niyang hinahawakan ng tiyan. Parang paalala sa sarili na andito na siya sa realidad ng responsibilidad. May buhay na aasa na sa kanya. May buhay na kailangan ng kanyang proteksyon at pagmamahal. Sa bawat hipo niya, isang mukhang laging pumapasok sa isip niya.
Si Nax. Kain na tayo. Bulong ni Nax sa tinga ni Light. Niyakap niya ito mula sa likuran habang nanonood ng TV. Masarap pa ang loto mo? Malambing na tanong ni Light. Oo naman, kasing sarap mo. Wika ni Nax habang tinataniman ng maliliit na halik si Light sa tenga at liig. Wala naman silang relasyon, pero kapwa nila hindi namamalayan na umaakto na silang mag-asawa. Alam mo bang nagugustuhan ko kapag ginagawa mo yan sa akin? Wika ni Light habang nakapikit ang mga mata. Alam ko, kaya nga ginagawa ko eh. Nakangising sagot ni Nax. Hinayaan ni Light saglit ang sarili na namnamin ang hatid na kiliti ng mga paglalambing at halik ni Nax. Ganito pala talaga mag-alaga ito ng buntis. Wala siyang masabi. Paano pa kaya kung nagmamahalan silang dalawa? Baka mamamatay na siya sa kilig at tamis ng pag-aalaga nito. Maingat na inalalayan ni Nax si Light na makaupo sa mesa. Lately kasi ay naging mas mahirap na dito ang gumalaw-galaw at minsan ay sumasakit ng likod at balakang ni Light. Si Princess naman ay nakakasabay na sa kanila sa pagkain, kaya tuwang-tuwa si Light na sinusubuan nito. Ang trato niya sa bata ay parang panganay nila. Tahimik lang na nakamasid si Nax sa dalawang babae na mahalaga sa buhay niya. Nawala ang kanyang asawa at nangakong hindi na iibig pang muli. Pero sa ngayon, hindi niya alam kung kaya niyang panindigan ang pangako dahil unti-unti itong nilulusaw ng kanyang amo. Ngayon pa lang, alam niya na magiging prinsesa ang anak niya rito. Kaya hindi siya nababahala kung darating ng araw na kailangan na nilang maghiwa-hiwalay. Hapon nang umalis si Nax para bumili ng gatas at gamot. Naiwan si Light sa bahay kasama si Night Princess na tulog sa kuna na nasa sala lang. Nagpasya si Light na bantayan niya ang baby. Hindi naman kasi mahirap ito alagaan at hindi rin malikot, napakabait na bata. Pinagmasdan niyang bata, ang mahabang pilik mata, ang bahagyang pagkakapulupot ng daliri at ang mahinang paghinga. Hindi niya namalayang tumulo ang luha niya. Hindi kita dapat mahalin ng ganito, bulong niya sa bata. Pero hindi ko mapigilan na mahalin kita ng sobra-sobra. At doon niya tuluyang inamin sa sarili ang mas mahirap. Mahal niya ang ama ng batang ito. Hindi dahil sa kontrata, hindi dahil sa katawan, kundi dahil kung sino si Nax sa buhay niya. Gabi na nang bumalik si Nax, basa ang laylayan ng pantalon, umuulan pala sa labas. Hindi ka man lang nagpayong? Nag-aalalang tanong ni Light. Nagmamadali ako at wala kayong kasama rito. Umiyak si Night Princess. Kinuha ni Light ang bata at niyakap ng mahigpit. Kinantahan niya pa ito habang hinihili. Tumahan naman ito. Napaupo si Nax sa harap nila. Nanunood. Naiilang tuloy si Light. Hinaplos ni Nax ang malaking tiyan ni Light. Pinaramdam niya sa bata na narito siya. Yumuko siya at hinalikan ang tiyan ni Light. Napaluha si Light. Akala niya hindi niya mararanasan ng ganito. Akala niya once na mabuntis siya, pababayaan na siya ni Nax kasi bayad na ito. Narinig ni Nax ang hikbi ni Light. Unang pagkakataon na nakita niyang umiyak ito sa harap niya. May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong niya. Ngumiti at umiling si Light. Wala. Masaya lang ako na andito pa rin kayo sa tabi ko ni Princess. Hinawakan ni Nax sa noo si Light. Hindi ako haalis hanggat hindi mo sinasabi. Talaga? Oo naman. Muli niyang hinalikan ng babae. This time, ay sa mga labi. Light, paano kung sabihin ko sa'yo na ang lahat ng ginagawa ko ay hindi tungkol sa kontrata natin? Light, mahal na kita. Alam kong hindi ako bagay sa'yo. Malayo ang agwat ng mga buhay natin. Hindi ko pinangarap na makuha ka. Gusto ko lang malaman mo na binuo kong anak natin hindi dahil sa kontrata. Binuo ko siya dahil mahal kita. Dahil mahal ko ang anak natin. Nax, mahal rin kita. Mahal ko kayong dalawa ni Night Princess. Parang akin na rin kayo. Parang nanggaling siya sa sinapupunan ko. Humagulhol si Light. Siyang babaeng napakataas tapos lalagapak lang sa lalaking naglalampaso ng sahig. Niyakap siya ng mahigpit ni Nax.
Pati na rin ito ay umiiyak na. Hindi siya makapaniwala ng istriktong amo ay iibig sa katulad niya. Light, mahal na mahal kita. Tandaan mo na hindi dahil kung sino ka, hindi ko kailangan ng CEO. Patuloy ni Nax. Ang gusto ko lang ay iyong babaeng nakikita ko araw-araw. Iyong babae na hindi ako mag-iisa na minahal, kundi pati ang anak ko. Mahal ko ang lahat-lahat sa iyo, Nax. Mahal ko kayo ni Princess. Hinalikan ni Nax ng buong puso at pagmamahal sa Light. Nang marinig nilang pag-iyak ni Night Princess, parang alam ng bata na may nagbago na naman sa buhay nila ng daddy niya. Sabay silang pumasok sa kwarto ng bata para ihiga na ito at masasabi nila, ito na ang simula ng pagbuo ng kanilang mga pangarap bilang isang pamilya. Ang dalawang pusong pinagtagpo ng tadhana ay hindi naging madali ang lahat matapos ang aminan ng mga nararamdaman. Lahat ay dumaan sa butas ng karayom, pamilya, kakilala at trabaho. Lahat ng ito ay bahagi para subukin kung gaano sila katatag na hawakan ang pangako sa bawat isa. Bumalik ng Manila si Nax at Light. Malapit na kasi siyang manganak. Kumuha ng maliit na apartment si Nax para sa kanila. Hinayaan iyon ni Light. Hinayaan niyang diskarte ng lalaking mahal niya. Kung tutusin, malaki ang bahay niya at komportable, pero pinili niyang tumira kay Nax. Para sa kanya, ano ang magagawa ng malaking bahay niya kung hindi naman komportable si Nax dito? Alam niya na kahit hindi ito nagsasalita masyado, may prinsipyo ito. At isa pa, maayos naman ang apartment nila. Komportable naman silang tatlo. Masakit ba? Tanong ni Nax. Nakahiga na sila sa kama nila habang magkatabi. Mula nang mag-aminan sila noon sa probinsya, sa iisang kama na silang natutulog na tatlo. Si Night Princess, si Nax at si Light. Ganun ang posisyon nila. Hindi pwedeng gumitna si Princess dahil malikot itong matulog at baka masipang kapatid ng hindi sinasadya. Hindi naman masyado. Natatakot lang ako. Sagot ni Light. Takot din ako. Baka maulit-ulit. Pag-amin ni Nax. Hinaplos ni Light ang mukha ng lalaki. Hindi mangyayari yun, Nax. Hindi ka na maiiwan ulit. Buo ng pamilya natin, di ba? Mabagal na tumango si Nax pero hindi nawala ang pangamba. Habang papalapit ang araw ng panganganak, mas naging malinaw ang isang bagay. Hindi na bumabalik si Light sa dati niyang buhay. Tinawagan siya ng board. May mga meeting na hinihintay. May posisyong nakabitin at sa unang pagkakataon sa buhay niya, hindi niya iyon pinili agad. You change a lot, Miss Alcantara. Sabi ng isa sa mga direktor habang magkausap sila sa telepono. Yes, ang sagot ni Light. At masaya ako sa mga pagbabago kong ito. Isang hapon, nadatna ni Nax si Light sa sala. Karga si Night Princess, nakatingin sa isang papel. Agad niyang kinuha ang bata kasi nag-aalala siya sa tiyan ni Light na malaki na tapos magkakarga pa ng bata. Ano yan? Tanong niya kay Light. Hindi agad sumagot si Light. Parang nag-ipon muna siya ng lakas bago sabihin. Adoption papers ito, Nax. Sabi niya sa wakas. Nanlaki ang mga mata ni Nax. Light, hindi dahil sa obligasyon, Nax. Agad niyang dagdag. Hindi dahil sa utang na loob. Hinarap ni Light si Nax. Dahil mahal ko ang anak mo, gusto kong maging anak ko siya ng buo. Nanginig ang labi ni Nax. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat sa iyo. Hindi mo kailangan magpasalamat, Nax. Pamilya tayo ngayon, di ba? At sa pangalawang pagkakataon, umiyak si Nax sa harap niya, sa mga balikat niya. Hindi ko alam kung paano ko pasasalamatan sa lahat ng ito, Light. Niligtas mong buhay ng anak ko. Sakto kang dumating nung bumigay na ako. Tapos ngayon, binubuo mong pagkatao niya. Mainit na halik ang naging tugon ni Light sa kanya. Hindi kaya ng salita kung paano ipaliwanag ang saya na nararamdaman niya. Siya ang binuo ng mag-ama, kinumpleto ng mga itong pagkababae at buhay niya. Dumating ang araw ng panganganak sa gitna ng madaling araw. Umuulan, malakas, parang sinasabay ng langit ang bigat ng sandali. Hinawakan ni Nax ang kamay ni Light sa loob ng delivery room. Hindi siya pinakawalan kahit nanginginig ang buong katawan. Bumabalik ang mga alaala ng nakaraan. Kaya mo to? Paulit-ulit niyang bulong.
Hindi ka nag-iisa. Andito ako para sa anak natin. Pagpapalakas ni Nax ng loob ni Light. Oo, Nax. Alam kong kaya ko to. Basta, andyan ka lang sa tabi ko. Kaya kong lahat. Habang nanganganak si Light, ay nasa gilid niya si Nax. Siya ang hinahawakan ni Light para makakuha ng lakas sa pag-iri ng anak nila. Isang push pa at pumalahaw ang iyak ng sanggol. Isang batang babae. Nangingilid ang luha ni Light sa halo-halong emosyon, lalo na nang ipadapa ito sa dibdib niya. Sobrang kamukha mo siya, mahal. Wika ni Nax. Kamukha nating dalawa, Nax. Dalawa tayong gumawa nito, di ba? Naluluha na sabi ni Light. Pinangalanan nila itong Nightlight Alcantara Reyes mula sa pangalan ni Light at Night Princess. Isang pangalan na may pinanggalingan at may patutunguhan. Isang baby girl na isinilang hindi sa perpektong kwento, pero galing sa totoong pagmamahalan. After 5 months, bumalik silang apat sa maliit na bahay kung saan nabuo si Lily. Nasa ilalim sila ng puno ng mangga, si Nax ay nag-iihaw, si Lily ay nilalaro ng ate princess habang nakabantay sa kanila ang mami nila. Alam mo, mahal, hindi ko akalain na magkakaroon ako ng buhay na ganito. Nakasama kayo, tahimik, simple, at masaya. Pinagsisihan mo ba? Tanong ni Nax. Umiling si Light. Hindi. Kasi pinili ko kayo. Pinili ko ang ganitong buhay. At masaya ako dito, Nax. Tumahimik si Nax sandali. Light, kung sakaling, huwag, huwag, Nax. Wala nang kung sakali. Tumayo siya at lumapit kay Nax. This time, akin ka. Hindi kita binayaran. Pusa mong binigay ang sarili mo sa akin, ang puso mo sa akin. Natawa si Nax. Hinila niya si Light at inuupo sa kandungan niya. Dahil ang pagmamahal ko sa'yo ay walang kapalit na halaga. Anytime makakahanap ka ng pera kasi mayaman ka naman. Pero ang katulad ko, I'm 1 of 1 billion. Natatawang umirap si Light. Ang yabang mo talaga. Porket ang gwapo mo. Humalakhak si Nax ng malakas na sumasabay sa panghapon ng hangin. Dahil sa ingay nilang dalawa, natigil sa paglalaro ang mga bata at pinanood silang naghaharutan. I love you, Nax. Ang bulong ni Light. I love you more, mahal. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Naglapat ang mga labi nilang dalawa habang witness ang mga anak nila. Masasabi na hindi naging fairy tale ang buhay nila. May hirap, may pagtatalo, may takot pa rin sumisilip paminsan-minsan. Pero may umaga na may tawanan, may gabi na may yakapan, may dalawang batang lumalaki sa loob ng isang tahanan na kahit hindi perpekto, totoo at masaya. At sa dulo, iyon ang mahalaga. Hindi kung paano nagsimula, kundi kung paano sila hanggang sa matapos. Wakas.